kaya isang sasakyan na karag-karag na tumatakbo naman kung saan pumunta, pwede. Maibili ko si tatay. Diba? Hindi na magtatrabaho si tatay, hindi na magtatrabaho si nanay kasi medyo may edad na lang sila. So mag-enjoy na lang sila ng life. Hindi na sila kailangang mag-ani pa para kumita. Diba? Sila na lang yung pinaka-kapatas. Kung ano mang negosyo na gagawin, may mga tauhan na doon ng nanay mo, tatay mo nag-handle ng negosyo. Bishop na lang. Yung negosyo yun, either pinamamanage mo kay nanay at tatay mo, diba? O kaya sarili mong negosyo, ipapamanage mo sa ibang tao. Maaaring nandun pa sa abroad. Diba? Ganun yung iba eh. O kaya, mas maganda siguro kung sarili mong kapamilya. Bakit? Pag ibang tao, tatakbuhan ka dyan. Tatakbuhan ka dyan. Napamanage yun. Mga pamangkin mo, napag-aaral mo. Diba? Magulang mo, nasa ayos sa estado. Ikaw, may pamilya ka at may anak ka na rin doon. Diba? Sabi mo, tapos gusto mo bang magbago ng ibang linya ng trabaho? Sa'yo ay manok, sa kanya ay baboy. Diba? Sino pa yung iba gusto na ibang negosyo? Iba apartment, walang kamatayang apartment. Diba? Ikaw, apartment din. Ito, apartment din. Diba? Apartment kasi daw. Hindi na kailangan? Kailangan, maintenance. Sisira mo pong yan. No, hindi ganun kaano. Pagka balahura yung nagre-rent sa'yo, walang sira-sira yan. Ano pa, sabi natin, sa kanya, gusto rin niya mag-franchise ng Jollibee. Ngayon yata, mahina na yung 25 million na franchise. Yan, Jollibee dyan, 25 million na franchise yan. Kasi Jollibee na yan. Tanong doon, siyempre, pagka magtatayo ka ng negosyo, alamin mo kung anong negosyo. Pag marami na akong ipon, gusto kong magtayo ng negosyo. Anong negosyo? Diba? Sa kanya, gusto rin niya magkaroon ng spa. Saan? Makati or Manila. Makati or Malate. Diba? Ako ngayon, gusto kong magtayo ng spa. Ayoko na sa Makati. Ayoko na sa Malate. Sa Taguig ako pupunta. Diba? Yung iba nga, kita mo, yung ibang mga kakilala, mga therapist, ano mo, nakapagpakasal na sila, maayos yung pamilya na, etc. etc. Bumili sila ng sarili ng condominium unit. Sa condominium unit, iba sa Taguig, iba sa Makati. Diba? Nasa 1.5, nasa 2 million, iba, depende sa lugar, about 3 million. Kaya nilang bumili condominium unit of 32 square meter na condominium unit. Ang liit lang kung tutusin. Pero not bad. Yun yung gusto mo eh. Diba? Bakit? Yun yung pinaghirapan mo, yun yung pinagsikapan mo. Reward yon para sa sarili mo. Diba? Paano reward? Gawin trabaho, ipon. At the later part of your life, nakita mo yung pamangkin mo nag-aral, nakatapos ng lahat. I-reward mo. Tama? Nakita mo, matid ka ng graduation, tapos meron pa siyang award, papagsak ang luha mo, no? Diba? Kita mo yung nanay at tatay mo ay nag-celebrate ng kanilang golden, hindi man golden, diamond, o kaya golden anniversary. Ano? May lupa na yun. Pareho na sila nakahiga ng gold. Diba? Hindi naman nag-celebrate na ganon.
Nag-birthday yung tatay at nanay mo ng 80. Bonggang-bongga. Diba? Di ba kilala niyo yung iba mga OFWs? Nag-ipon ng malaki. Tapos saan nagpapakasal yun? Saan? Sa Pinas? Man. Hindi. Sa Pinas? Dito? Dito sa Pilipinas. Pero pagka nagpakasal, ang bonggang-bongga. Diba? Yun ang bala. Pwedeng yan. Yun ang bala. Sanctuario. Diba? Sanctuario sa Forbes Park in Makati. Diba? Doon, bago ka magpa-schedule, doon taon ang binibilang. Naka-aircon yung simbahan. Diba? Tapos, ang reception mo, hotel. Bongga. Nasa 5-star hotel. Ang inyong honeymoon ay malayo. Wala ka nang iintindihin doon. Plano. Di ba? Si Claudette, ganun gagawin. Ha? Sa resort. Wow. Sweet. Imbitado tayong lahat. Nakabiti. Imbitado tayong lahat, ha? Imbitado lang. Pero bahala kayo sa pamasahe. Diba? Layo, no? Kahit wala akong yung drink ko, no? Yun talaga garden. Garden wedding. Meet your garden. Gano'ng katangkad yung boyfriend mo? Hindi. 7 na yun. Joke. 6 lang yun. 6 flat yung height niya. Hindi naman gano'ng katangkad. Hindi gano'ng katangkad. Tapos pwede ka mag-heal sa mga 3 inches. Elevator shoes. Para umabot ka. Naalala ko yun. O kasi yung iba, mga babae, yun yung dream nila eh. Diba? Yung dream nila, mag-walk sila sa aisle. Magandang-maganda yung kanilang damit. Tapos, bonggang-bongga. Dream nila yon. Pero short-term goal yon. Pagkatapos ng kasalan, bugbuga na! Patay na. Bakit? Sabihin mo, May problema. masaya ka na kapag ka nakakuha mong papa ay mabait, asikaso, sipag, diba? Loving, caring, lahat na nasa kanya. Pero, walang package deal eh. Parang walang package deal. Wala lahat ng gusto mo, eh tsak na wala 100% eh nandoon. Diba? Mami, 100% ba? Hindi rin. You know, 100%? Hindi rin. Kay Mami, 0%. Of course, hindi naman pwede maging perfecto eh. Diba? Oo. Diba? Miski yung plano mo, walang plano na sabihin natin nagiging 100% na magiging successful. Diba? Pero sabihin natin, makokontrol mo yon kahit papano yung plano mo, kung may plano nga. Mas mahirap yun kung walang plano at all. Diba? Kung sabihin mo, ang plano mo ay ganitong bahay. Pero pagdating ng actual, nagbabagot, pangit. Parang pangit yata, baguhin mo itong ganito. Si mga nagpagawa ng bahay, may plano, pero pagdating ng actual, nagbabagot. Diba? Parang sa inyo rin, meron kang plano, pero pwedeng magbago. Ang tanong lang doon, how flexible your goal and plan in life. At least, kung magkaroon man ng lumihis man siya doon sa ultimate plan mo, hindi ganun kalayo. Gusto mong maging professional caregiver. Pagdating doon, iba naging nature ng trabaho. Diba? Malayo. Diba?
gusto mong maging nurse. After 2 years of taking up nursing, bumagsak ka. Ano kinuha mo? Engineering. Tapos, after a year of engineering, nag-shift ka na naman. Accountancy. Madalas din yung mga estudyante. Tapos, business management. Hindi na natapos. Hindi na nakapag... Marami kayang ganoon. mga estudyante, marami. Hindi sila sigurado. Hindi sila ayaw, hindi makontento. Hindi sigurado. Hindi nila alam kung ano ba ang gusto nilang maging. Oo. Ano ba yung plano? Dapat, yung mga bata pa lang, bata pa lang, marunong na mag-goal setting. Ikaw din dapat nag-goal setting ka na rin. Ano ba talaga ang definite plan in life mo? Ano ba gusto mong maging? Sabi ko, ako gusto ko talaga maging sundalo. Nandun na ako to a point nung start the training, ayaw pumayang ni nanay ko eh. Masasaktan lang daw ako. Baka susunod, baka patay na ako. Sa hising pa lang, patay na ako. Sabi niya, kumuha ka ng ibang kurso. Meron kang first choice, second choice. Yung second choice ko, medical. Gusto ko, PT. Physical therapy. Kasi gusto yung physical therapy nun. Magaling naman ako sa science. Tapos, na-inclined ako sa medicine. Gawa ng tatay ko. Tatay ko nung first year, second year, high school ako nun, sakitin yun. Ang doktor nun, tito niya.